Hello guys, good morning. So today is Monday, August 25, 2025. So guys, at kahapon hindi pala ako nakapagbigay sa inyo ng short vlog at hindi kami nakapagsimba. So anyway, ito at katatapos ko lang guys na mag-jogging, no. So medyo basa pa yung damit ko at medyo pinapawisan pa ako sa ngayon. So guys, gusto ko lang dapat kahapon sana to iba-vlog ko. At medyo nagpahinga rin ako kahapon. So bibigyan ko lang ng tugon, no? O sagot dun sa nagbigay sa akin ng request na sabi niya sa akin na pwede ko bang i-discuss ano daw yung pagkakaiba ng tinatawag na addict. Alam naman nating addict, no? At yung magnanakaw. So guys, actually, ito, ibang klase mga katanungan, no, na natatanggap ko. Actually, iniisip ko kung dapat ko bang tugunan o ano ko na lang, i-leave ko na lang. So guys, hindi ko kayang i-leave kasi isa pa, nag-effort din yung followers natin na nagre-request. So ang ginawa ko na lang, right after ng pagja-jogging ko, ito, at dito ako sa taas, medyo while na nagpapahinga. So ayun na. So sasagutin ko na lang to para wala tayong mga pending na mga request. So ito, no. Anyway, bago ako magsimula, maraming salamat sa pagbibigay mo ng topic kung ano yung pwede kong i-discuss ngayon. Although medyo nagugulat ako sa mga katanungan o request, pero siyempre bilang ikaw na nag-effort at gusto mo talagang malaman kung ano yung pagkakaiba ng dalawang muka, no? Yung sinasabi natin addict at saka yung magnanakaw. Okay. So anyway, ito 'yon, no? Sa aking pananaw, actually yung dalawa na 'yan, yung sinasabi nating addict o talamak sa pinagbabawal na gamot at saka yung sinasabi nating magnanakaw o yung mga iba yung tinatawag na akyat bahay. Okay, ganito 'yan, guys. Actually, walang pagkakaiba 'yan. Iisa ang motibo nila. Iisa ang target nila. Okay? So punta tayo ron sa tinatawag na addict. Okay. Siyempre, kapag ang isang tao, no, nakatikim ng droga, ibig sabihin, tumikim sa pinagbabawal na gamot. Unang tikim, una muna, ayaw muna, tinikman niya, so na-feel niya, na-enjoy niya. Ito pala, ayos pala, nakakalimot ng problema. So ang ginawa ng user, talagang nasusundan yung paggamit niya ng pinagbabawal na gamot. Okay? So may time na kapag hindi siya gumagamit, hinahanap-hanap na, no? Hinahanap-hanap na ng kanyang katawan. So ibig sabihin yan, guys, etong gumagamit, kumbaga, na-immune na siya doon sa tinatawag na pinagbabawal ng gamot. Kumbaga, hindi malakas o masigla yung pangangatawan niya kapag hindi siya nakakagamit. O hindi maligsi ang kanyang kaisipan kapag hindi siya nakakagamit. So ito yan, guys. Hanggang dumating sa punto na lulong na. Ibig sabihin na lulong na ay ito yung bagay na mahirap na awatin. Mahirap na awatin, no? So dumating sa punto na talagang gumagawa ng paraan, nanghihiram ng pera sa mga kaibigan o sa mga magulang, sa mga kakilala na maraming sad story. Kasi ang addict talaga, ayan yung tinatawag na magaling silang magbalat kayo, no? May mga time na yan pag talagang medyo gustong-gusto na tumikim yan at walang pera, maraming pag-uutangan yan, maraming mga pangako na binibitawan na babayaran kita sa susunod na araw, darating na yung allowance ko, may mga bagay na darating na yung sweldo, ganyan. So, doon naman sa mga pinagkakautangan, siyempre,
sila naman may mga ilan na may mga busilak yung damdamin. So meaning to say, hindi nila kayang paghindian. So ibig sabihin, binibigyan nila, no? So dumating yung punto na nabigyan, nakagamit na naman, hanggang sa kung ano yung estilo na ginagawa niya para magkapera, ayun na yun. Mangungutang ulit. Hanggang dumami na yung pinagkakautangan niya, siyempre, lulong na sa masamang bisyo, wala na yung kahihiyan niyan eh. Wala na. Ubus na yung kahihiyan niyan, guys. Ngayon, dumarating pa yan sa punto, eto, makinig kayo, guys. Dumarating pa yan sa punto na kapag wala na yang pera na pambili ng droga, kung ano yung laman o kung ano yung kasangkapan sa bahay, guys, kukunin yan, ibibenta yan. Ibibenta at ibibenta yan, no? Ibibenta niya yan sa murang halaga para nang sa ganong kapalit ay droga. Kasi yung katawan niya hinahanap-hanap na ng droga eh. So madali niyang ma-dispatch yung items na galing sa kanila o sa magulang niya. Kung siya man ay naninirahan sa magulang niya. O kaya naman, kung siya naman ay may pamilya, doon sa mismo sa bahay nila kukunin nila. Kukunin nila yung kung ano yung pwedeng ibenta. Ayun yung addict na tinatawag na talamak, no? Meron pang ibang ano yan. Ang gagawin nila, mismong bahay nila, mismong sa magulang nila, pagnanakawan nila. Ayun nga yung sasabi natin na kinukuha nila yung mga items na kung saan na madali nilang maibenta, mabilis nilang ma-dispatch. Guys, akalain mo, no? Yung sinasabi ko, naging talamak siya, umuwi siya sa pagnanakaw. Ganun yun. Kaya nga sinasabi ko, ang magnanakaw at addict, iisa ang layunin, iisa ang rumbo niyan. Ngayon, etong addict, sabihin na natin guys, etong addict na to ay dumating sa punto na nalulung siya. No? Hay na siya sa gamot. Guys, pwede yan guys na mag-trip, pwede yang mang-rape. Pwede yan. Hindi imposible yan. Kaya mapapansin nyo, paslit na bata, no? Minor de edad, nire-rape ng mga addict. Kasi nga, iba na yung pumapasok sa isipan nila kasi sila ay tinatawag na influence ng pinagbabawal na gamot. Yung direksyon ng isipan nila iba, no? Parang tuwang-tuwa sila guys habang ginagawa nila yung karumal-dumal na gawain na ang feel nila parang tama sa kanila kasi nga high nga sila sa droga eh. Ayun yun. Kaya yung mga addict guys, maari magnakaw at maari rin yan na manghalay, no? Manghalay ng mga hindi lang paslit na bata, maaari ring may edad na pagtripan nila, hahalayin nila. At dumadating pa yan guys, no? Napapansin nyo, hinalay na, pinatay pa. Ganong katindi ang tinatawag na addict, no? Guys, talagang wala na sa tamang direksyon, wala na sa tune kung ano yung maidudulot nito. Basta ginagawa nila, happy sila. No? Pag dumating yung time na sila ay nahuli, ang dami ng pasikot-sikot, ang dami ng mga alibay na hindi raw nila alam yung ginagawa nila dahil sa sobrang high sa droga. Akalain mo? Ngayon, kawawa yung pamilya ng napurwisyo. Pwede ba natin sabihin sa pamilya, pasensya na, sorry po at ako ay nawala sa sarili ko dahil nga sa droga. Hindi ganun kabilis yun. Kapag ikaw ay kumitil na ng buhay ng tao dahil nga sa pagdodroga mo o nanghalay ka ng isang paslit o ng isang babae na kahit sabihin natin nasa hustong gulang, hindi mo na maibabalik yun. Hindi mo na maibabalik yun kahit 1,000 sorry pa sabihin mo, hindi na po pwede yun. Ayun yung sinasabi natin sa mga tinatawag natin talamak sa droga. Okay. Doon naman tayo sa tinatawag na magnanakaw. Okay. Ano ba ang motive ng isang magnanakaw? Siyempre, number 1 yan, kunin yung mga kasangkapan o yung mga ari-arian, alahas na kung saan pwede nilang pagkakakitaan.
Ayun yun. Kasi nga, sila yung tinatawag na, halimbawa, akyat bahay. May mga ganon, no? May mga ilan yan, maniwala kayo, no? At nababalitaan naman natin, hindi naman lingid sa inyong kaalaman, na may mga ilan na umaakyat sa bahay, na nilolooban yung bahay, o pinagnanakawan, kapag may pumasok pa sa isipan yan, nangire-rape yan. Kapag lumaban, ibig sabihin guys, kapag lumaban yung ni-rape nila, o yung taong nilooban nila guys, papatay sila. Ganun na ganun din yung addict eh. Hindi sila nagkakalayo. Ang motibo nila, number one yun, talagang samsamin kung ano yung mga ari-arian mo dyan. Okay? Andyan na, minsan nagtitik-tik lang siya, paikot-ikot lang, tinitignan lang kung paano sila umatake, kung paano sila, saan sila aakyat, kung paano looban yung bahay. May ganun yung mga magnanakaw. No? Ngayon, sa magnanakaw kasi, may mga ilan buo ang loob niyan, guys. Buo. Ibig sabihin ng buo, sa kanila, umakyat sila ng bahay, kapag lumaban, kaysa sila mapatay, sila papatay. Kaya, ang hirap niyan, no? Ang hirap niyan, yung magnanakaw, kahit pakainin mo sa palad mo yan, parang adik. Pinalaki mo na, inaruga mo, pinarehab mo na, gumaling na, at tumikim na naman, nako, ikaw talaga, kahit na anong gawin mong kagandahan loob sa kanila, talagang isusukli nila talaga ay hindi maganda. Ganon din yung magnanakaw, kahit pakainin mo sa palad mo yan. Kahit sabihin natin, arugain mo yan, naawa ka, walang nasisilungan, walang natitirhan, pinatira mo. Ngayon, nakita niya na marami kang asset. Ibig sabihin, andyan na yung mga gamit mo sa bahay na nakatiwangwang lang kasi trust ka sa kanya kasi hindi niya gagawin to dahil siya ay inaruga mo, pinakain mo, binihisan mo. Ayun pala, kahit na ano palang gagawin mo na kagandahan, no? Ibig sabihin, kahit na anong ibigay mo na maayos sa kanya, talagang gagawa at gagawa siya. Ayan yung tinatawag na mahirap magtiwala, no? Mahirap magtiwala. Kaya nga sabi nga natin yung addict at saka magnanakaw, iisa ang motive. Yung motibo nila is talagang iisa lang yun. Suplayan yung kagustuhan nila, katulad sa mga magnanakaw, nagnanakaw sila, maaring sila rin ay addict na gumagamit din, na walang pera, at pag nakapanloob sila ng bahay, andyan na yung gagamit din sila. Okay? So yung perang ginawa nila na sinamsam nila, madaling maubos yun. Madaling maubos yun. Ngayon, dumating tayo sa punto na paano kapag nahuli sila. Kung ano yung kadahilanan ng addict, siyang kadahilanan ng magnanakaw. Sasabihin nila, nagawa lang nila yung bagay na ganito, gipit sila. Nagawa lang nila to dahil na-influence sila, under-influence sila ng pinagbabawal na gamot. So ayun, maraming alibay, guys, na ibinibigay ng dalawa na yan, yung addict at saka yung magnanakaw, para lang ma-save nila, no? Para sabihin na bumaba yung kaso nila, pero hindi eh. Hindi yun, guys. Alam mo, sa ganung pagkakataon, sabi nga nila pag meron kang kasamang addict sa bahay, napakahirap. Ubos ang gamit mo. Maari ring mag-trip, o kung sino man yung nasa loob ng bahay ninyo, pwede niyang halayin. O yung magnanakaw naman, samsamin yung mga gamit mo sa loob. Kaya guys, sabi nga natin yung dalawa na yan, walang pagkakaiba yan. Iisa ang direction yan, guys. Iisa ang direction yan. Kumbaga, kung ano yung target nila sa buhay, ayun talaga yun. Kaya nga sabi ko lang sa mga kaibigan natin, wag muna tayo magtitiwala, no? Wag tayo magtitiwala na pinakitaan tayo ng kagandahan loob. Bigla na natin sasabihin sa kanila na mabait pala to, hindi. Guys, hindi mo pwedeng i-judge kagad ang tao, ang karakter ng tao, kung talagang hindi mo pa talaga siya ganap na nakakasama.
Okay? Mahirap, mahirap. Kasi binigay mo yung loob mo sa kanya. Nag-trust ka. Ayun pala, later on, ikaw pala yung bibiktimay niya. Napakasakit nyo, guys. Napakasakit. Kaya nga, hindi naman natin, hindi naman masama para sa atin na tayo ay hindi kagad magtiwala, no? May mga ilan kasi, mahirap kunin yung tiwala. Ibig sabihin yun, guys, mahirap kunin yung tiwala nila kasi iniisip nila na mahirap sa ngayon, no? Mahirap sa ngayon na ikaw ay magtiwala kagad. Kasi sabi nga nila mismo ngang kapatid mo, pinsan mo, no? Pamangkin mo, o kamag-anakan mo. Pagdating sa tinatawag na asset o pera, iba na ang direction, iba na yung tinatawag na lumalabas sa kanila. Kaya nga sabi ko, guys, ingat lang tayo. Kasi yung dalawa nga niya, yung sabi ko kanina, yung inopen sa atin ng followers natin, kung ano ba yung pagkakaiba ng dalawa, ayan ay iisa lang ang motive nila. Ayun lang masabi ko. Kaya nga, sabi nga natin, hindi naman pinapala yung pera para nang sa ganun ay ating ibudbud o ipamigay. Siyempre, tayo naman, nagtatrabaho ng tama, parehas. So, dapat maigasos natin to sa tamang pamamaraan. Hindi natin maibigay sa maling tao. Ayun ang mahirap niyan Naibigay natin sa maling tao, parang ang sakit sa kalooban natin, no? So, mapapansin nyo naman, guys, talagang grabe. Grabe ang ano talaga. Kaya sabi ko, hindi naman tayo masasabi na masyado tayo sa ugali natin na parang ang hirap nating kunin, pero hindi ganun. Tayo ay nag-iingat. Nag-iingat lang tayo, guys, kasi iba ngayon. Iba ang tumatakbong kalakaran ngayon. Kinakailangan mong usisiin mabuti o i-assess mo na mabuti, no? Hindi naman masama yun, guys. Kaya sabi nga natin maganda na raw yan na, sabi nga nila totoo yun, naniniwala rin naman ako, maganda na raw manakawan ka kesa masunugan ka. Tama rin yun, kasi pag nasunugan ka, ubus talaga lahat. Ang manakawan ka, andun pa rin yung bahay mo. Ang problema naman, ninakaw naman sa'yo, hindi ka nga nasunugan, nasimot naman yung tinatawag na pagpupundar mo o yung mga ari-arian mo, nakuha lahat, nasamsam, which is pwede naman i-recover, pero mahabang panahon yun, guys, no? Luckily, wala naman nasaktan, okay yun. Maganda yung ganun. Pero kung iisipin natin, parang ayaw na natin kahit sa dalawa, masunugan ka, manakawan ka, parang ayaw mo mangyari sa buhay mo yon. Hindi maganda yon, no? Kaya, ang masasabi ko lang sa followers natin, sana etong binibigay ko na konting information o explanation, sana mag-gets mo, no? Kaya sabi ko, kapag nakita nyo yung isang tao ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, mag-ingat-ingat tayo, guys. Kasi kapag ayan ay talagang talamak na yan, wala nang kinikilala yan kapag ayan ay high sa droga. At yung mga tinatawag naman natin magnanakaw, guys, kahit pakainin mo sa palad mo yan, kahit na anong aruga mo yan, guys, mahirap magtiwala. Kasi nga, kinukuha yung loob mo. Pag kinuha na yung loob mo, andyan na yung pagnanakawang ka. Kasi hindi naman sila naaawa sa'yo. Ayun lang yung, guys, hindi sila naaawa sa'yo. Ikaw naaawa ka, kaya kung ano yung pwede mong ibigay, ibibigay mo. Pero ang tanong, ganun din ba yung feelings nila na naawa rin ba sila sa'yo? Kaya, anyway, guys, sana itong simpleng explanation ko, no? Although may mga bagay na kulang-kulang na pwede mo naman siguro mahanap, no? Ang kasagutan. Pero ayun lang yung kasimple. Kaya huwag gaano magtitiwala, lalo na sa dalawang ganyan, no? Ito ay maari magiging mitya pa rin ng ating buhay. Okay? So anyway, guys, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa short vlog ko. Sana hindi kayo magsawa. At hangad ko na maging maayos at ligtas kung saan man kayo naroroon. At shout out na lang ko dyan sa
Pasay kung saan ako nagmula, sa Rosewood kung saan ako naninirahan, at sa mga kaibigan ko on board, on vacation na naway maging maayos. At ang kumpare ko, si Paring Binjola, ingat pre, laging masaya lang dyan, continuous lang, maging maayos at matapos mo ang kontrata ng matiwasay. At doon sa mga crew namin na kasalukuyan on vacation na naka-line up, sana maging maayos at maganda ang result ng medical nyo. Kayo ay ma-deploy namin ng tama at walang anumang mga sagabal, no, sa mga deployment namin. So anyway guys, maraming salamat. At si Chief Engineer Beta, Chief, thank you pala sa masugid mong pagsubaybay sa short vlog ko. Maraming salamat talaga. At kung ako, Chief, bigyan pa ako ng mahabang buhay, talagang gustong-gusto ko, lagi ka na andyan sa tabi ko kasi ikaw talaga ang sinasalamin ko. Kasi nga, wala akong masabi dahil wala kang pinipiling tao na tulungan. Kaya, Chief, hangad ko na pahabain pa yung buhay mo, pati na ang asawa mo at pamilya mo, maging masaya kayo sa kinaroroonan nyo. At ingat na lang lagi dyan, Chief. Thank you guys and see you on my next vlog. Bye.